Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ito tuloy na po natin itong Senate hearing tungkol dito sa PCSO. Dito makikita po natin na talagang ang PCSO ay hindi na sinusunod o hindi nila nire-respeto yung opisina ng OGCC. Bakit po natin nasabi yan? Bago natin pag-usapan, kung hindi pa ho kayo nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. So, pindot na. So, ito, bakit ko po nasabi na hindi na po siniseryoso o hindi na po iginagalang ng PCSO ang OGCC? Kasi po, nag-enter po sila sa contract na hindi nila sinusunod kung ano yung recommendation ng OGCC. Doon sa nakarang video natin, sinabi po ng OGCC na kailangan po munang mag-secure ng approval sa Office of the President itong PCSO bago sila magsimula ng online game. So, ang pinakarason nila iba naman daw yung iloto doon sa birthday panalo. So, yung birthday panalo po, yung parang pinangpopront nila para mapagtakpan yung iloto. So, sinasabi nila magkaiba daw yun, pero yung nga, dahil kay Senator Rapi Tulfo, nalaman natin na parehas lang naman po ang iloto at ang birthday panalo, na alam naman natin, hindi naman natin naririnig ang birthday panalo. So, parehas silang online game, so kailangan nila parehas kumuha ng approval sa Office of the President. So, ito, may panibago na naman po nakita si Senator Rapi Tulfo na hindi na naman sinunod ng PCSO. Dahil nag-enter sila sa contract na hindi ipinaalam o hindi nila sinunod yung recommendation ng OGCC. So, panoorin po natin ito. Doon sa komisyon na 14% na sinasabi in the first place, bawal yung komisyon. Now, sabi nyo, hindi naman naglagay kayo ng cap na 14% dahil kailangan magkaroon nga ng cap. Dapat, hindi nyo kinonsider that as commission. Dito kasi, ang sinabi kasi dito ni Robles, na ang hindi nila binayaran yung komisyon ng yung nagpapatakbo ng ng online game. Ang sinasabi nila, yung ibinigay nilang 14% is para do sa recovery, parang bayad sa recovery dun sa paggawa nila ng app, ng mga pagbabayad ng kanilang mga IT, paggagamit ng mga developer. So, doon daw nila ibinayad yung 14%. Hindi daw yun commission. So, parang recovery, daw yun? Recovery payment, parang ganon. So, dito, nabusisi rito ni Senator Rapi Tulfo na hindi siya recovery payment. Commission yung ibinigay ng PCSO dun sa nagpapatakbo ng online game, ng online iloto na yan. So ito, panoorin po natin. Very explicit po kasi na bawal ang komisyon. Now, sinasabi nyo, hindi po komisyon kasi nga po, yun ay para i-recover yung mga gastos, etc. Pero sa contract po, sir, lumilitaw po na yun ay payment as commission. Yung 10 million. Ito po, payment of sa 13. So number 13 po, payment of commission. A 14% commission shall be paid to the agent based on the generated daily sales. Oh, you entered into a contract stating na magkakaroon ng payment of commission na 14% doon sa testing na sinasabi naman po ng OGCC hindi dapat. During the testing period, there's no such thing as commissions that must be given, that should be given. Sinabi po ng OGCC na no can do para sa commission, wala dapat commission pag-uusapan during the testing period. And yet, dito po sa kontrata, sinabi ninyo na magbabayad kayo ng 14% ng PCSO commission sa Pacific Online. So again, that's... So yun,
malinaw na malinaw sa kontratang binasa ni Senator Rapi Tulfo na hindi dapat magbayad ng komisyon ang PCSO doon sa Pacific Online. Pero nangyari, binayaran po ng PCSO at pinalalabas nila na payment for recovery yun. Hindi daw komisyon. Pero nasa kontrata between Pacific Online at PCSO is payment for commission. So doon pa lang, binaypass na nila uli yung OGCC na sinasabi nila nung una, dapat kumuha ng approval sa Office of the President. Tapos sinabi nila na dapat hindi magbayad ng PCSO ng kanilang komisyon during testing ng itong iloto. Pero ang ginawa ng PCSO, nagbayad sila ng komisyon. So ibig sabihin, pwede pa sila magbayad uli para sa recovery. So parang kung hindi ito napansin ni Senator Rapi Tulfo, 2 beses magbabayad ang PCSO. Dahil binigyan nila yung komisyon, babayaran pa nila yung recovery. So, kung 10 million yung nakuha nung ibinayad nila, so pwede pang sumingil ng another 10 million ang Pacific Online, ng another 10 million para sa recovery. So, tubong lugaw na naman. So, dito makikita nyo na pwedeng binaypass, pwedeng minanipula yung agreement para hindi mapansin. Malas lang, si Senator Rapi Tulfo ay mabusisi. Nakita ng kanyang team na may kontratang dapat hindi bayaran or merong recommendation yung OGCC na dapat hindi bayaran ang Pacific Online ng komisyon. Dapat ang ibayad lang is recovery payment lang doon sa mga nagastos niya tulad ng IT, ng internet, ng web developer, mga ganyan. Dapat yun lang ang babayaran. Pero ang ginawa nitong PCSO, binayaran ng 14% commission yung Pacific Online. So binaypass na naman nila, 2 beses niya binaypass na rito yung OGCC. Kaya dito walang lusot dito si Robles dito kay Rapi Tulfo, talagang ididiin niya ito. So tuloy natin. It's a violation of the law. And this is tantamount to graft and corruption, sir. I don't know, maaaring hindi po kayo makakasuhan dito. Maaaring mga kasamahan po ninyo pwede makasuhan dito ng graft and corruption. Biro mo lulusot pa si Robles dito, pwedeng hindi siya makakasuhan, ang makakasuhan lang yung kanyang mga kasamahan sa PCSO na nag-approve na bayaran itong Pacific Online ng 14%. So dapat kasama siya kung tutusin. Siyempre siya yung chairman o presidente ng nitong PCSO. Siyempre, ibig sabihin signatory din siya diyan, may approval din siya diyan. So dapat may accountability rin dapat siya diyan. Pero sabi ni Senator Rapi Tulfo medyo baka makalusot o baka hindi siya nakapirma siguro doon. Kaya medyo parang makakalusot siguro siya, pero sa tingin ko gagawa ng paraan niya para maisama to sa mga reklamo. Siyempre dahil hindi naman pwedeng hindi niya alam yan. Siyempre may hierarchy naman niya, sigurado naman tayo diyan. So dapat kasama siya dun sa mga may accountability dun sa hindi pagsunod sa recommendation ng OGCC. So tuloy po natin ulit. Kung sino man po pumirma dito, sino man pong nag-instigate nitong kontratang ito. Graft and corruption po, maliwanag pa sikat ng araw. Ito po kontratang to. Dami pong butas. Alam niyo kung ibang senador to, baka hindi na napansin tong itong napansin ni Senator Rapi Tulfo. Baka hindi nabigyan ng pansin yan. Kasi meron siguro mga senador diyan na parang tamad siguro magtrabaho, hindi masyadong binubusisi na yung kontrata. Tulad niyan, may pinakita na silang itong PCSO na parang memorandum galing sa executive secretary. So may mga senador siguro na tatama rin magtrabaho, i-assume na lang na pinayagan na sila ng Office of the President. So dito makikita nyo kung gaano magtrabaho itong si Senator Rapi Tulfo na sigurado naman tayo, meron naman siya talagang nakikitang corruption niya. Dati pa, may mga bali-balita na dyan, may mga kwento-kwento na dyan na nangyayaring hocus-pocus, especially pag yung jackpot malaki na.
Di ba? Yung nga, maraming nagsasabi na minamanipula yan ng PCSO, paano natin mapapatunayan na yung nanalo talaga tao at hindi empleyado or hindi kakilala ng mga taga-PCSO. So, matagal nang ano yan. Matagal nang kwento-kwentuhan yan. So, dahil nga wala namang naglalakas loob na senador na buksan yung hearing na yan para malaman, parang nababaliwala. So, ngayon, mas nakita natin ngayon dahil nga kay Senator Rapi Tulfo na totoo, parang may posibilidad na totoo na talagang nagkakaroon ng ng hocus-pocus sa PCSO. Kasi dito pala makikita nyo na, sa umpisa pa lang, sinabi na kailangan kumuha sila ng approval galing sa Office of the President. Wala silang maipakita. So, memorandum lang yung ibinigay ng Executive Secretary. Magkaiba po yun. Magkaiba yung approval approval ng Office of the President. Iba yung memorandum lang na galing sa Executive Secretary. So, kasi dito, kung may naipakita naman sila ritong approvals, tapos na siguro yung usapan dito pwede naman sabihin ni Robles, meron po kami approval na galing sa Office of the President para simulan yung iloto. So malamang hindi na mag-ano rito si Rapi Tulfo dahil nga kung galing sa Office of the President, tapos na yung laban. So since wala nga naipakitang approval galing sa Office of the President, so lumalabas, bypass nila yung OGCC na sinasabing ang recommendation nila, kailangan kumuha sila ng approval sa Office of the President. So pangalawa, ito nga, yung dapat hindi sila magbayad ng 14% commission. Pero ang ginawa, nagbayad sila ng 14% commission at pinalalabas nila na bayad yung para sa recovery. So makikita mo parang talaga may pinagtatakpan. Una, yung sa yung online iloto, ang pinangaharap nila yung birthday panalo. Yun yung parang pinampupront nila, yun lagi yung pinambabalan nila. Tapos dito ngayon sa 14% commission, ang sinasabi naman nila rito is payment yan para sa recovery. Pero sa contract nakasulat is payment for commission. So magkaiba po yun. Tingnan nyo, dito ang haba ng naging katahimikan dito. Hindi na nakasagot si Robles. So, hindi natin alam kung hindi niya na alam yung isasagot niya or talagang naiipit na siya. Dahil nabuko na siya rito ni Senator Rapi Tulfo. Kasi kung ikaw, meron ka naman talagang irason, ipipilit mo yan para mas maintindihan to ng mga nagtatanong sa'yo. Dito ang haba na ng ng interval, ng pananahimik. Wala nang binigay na sagot dito si Robles. Mr. Chairman, if I may, Yes, sir. I think the guidance is for us to have a reasonable cost. So we will have to determine din talaga yung reasonableness ng cost nila. But as I've said, we're putting a cap on that. I on the understand, sir. 40%. I understand. Sana po, hindi nyo po sinabi dito sa contract, payment of commission. Sana nilagay nyo, payment of recovery. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Tingnan nyo yung palusot niya ha. Nilagyan naman daw nila ng cap. Parang may limit lang daw dapat nilang bayaran. Pero ang punto rito ni Senator Rapi Tulfo, dapat ang nilagay nyo sa contract is payment for recovery, hindi payment for commission. Kasi magkaiba nga naman, tama nga naman si Senator Rapi Tulfo rito. Magkaiba yung commission sa recovery. Diba napakasimpleng lang naman yun, napakasimpleng salita. Commission, recovery. Pero pinipilit nga nila dito, parang nga syempre, lalabas niyan monthly. May kikitain sila habang nasa testing ang iloto. So, ibig sabihin, monthly kumikita sila ng 10 million commission. Plus, pwede pa silang humingi ng recovery. Kasi nga, hindi naman nakalagay doon sa contract Ang nilagay nila sa contract is payment for commission. Pero kailangan nila magbayad ng recovery. So, ibig sabihin, pwede. 2 beses lang kumubra yung recovery at commission. So, dito, huling-huli sila ni Rapi Tulfo. Yung payment of recovery, hindi po bawal yun. Trust me, hindi po bawal. Pero yung payment of commission,
Bawal po yun. That's tantamount to graft and corruption. Ito po sa very clear, oh. Number 13, payment of commission. Na bawal dapat. During test run, there's no such thing as commission being paid. Di ba, sir? Maaaring nga sabi ko, maaaring hindi ka makakasuhan dito. Pero yung mga kasamahan mo, maliwanag pa sa sikat ng araw na may kaso pong graft and corruption. Attorney Francis Julius Romeo del Valle, ano sa tingin mo? Ito na naman yung yung representative ng OGCC. Tatanungin naman dito ni Rapi Tulfo. Tingnan niyo, may ipit na naman dito tong OGCC kasi hindi na naman niya alam kung ano yung sasagot niya. Kasi pag sumagot siya rito ng tama yung sinasabi ni Rapi Tulfo, may ipit na naman tong PCSO. So parang ang ginagawa niya, umiiwas siyang maipit tong PCSO kasi pwede rin siyang maipit. Pwedeng maipit din yung boss niya. 'Di ba? Kasi pwedeng hindi mo alam, parang tatakipan nga tong dalawang to eh. Kasi kung wala namang pinagtatakpan yung OGCC rito, pwede naman yung sabihin, tama po kayo Mr. Senator, nakasulat po sa contract diyan na hindi sila pwede magbayad ng komisyon. Recovery lang. Napakadali lang naman sagutin eh. Pero dito, pakinggan nyo, tingnan nyo masyado, talagang makikita nyo may pinagtatakpan o talagang ayaw niya lang sumagot dahil alam niyang may maiipit. Let's talk about 14% commission. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sir. Straight to the point po. Yes, Attorney, sir. Your Honor, if I may, as stated in the OGCC opinion, the PCSO may not charge any commission, may not receive any consideration or commission except for reasonable or recovery of reasonable costs. Exactly. Your Honor. So therefore, dito dapat sa kontrata nakalagay payment of recovery, not payment of commission. So doon pa lang, nilaglag na siya ng OGCC na sinasabi nga tama yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na dapat hindi sila magbayad ng komisyon. Dapat lang recovery lang. Pero doon sa kontratang ginawa ng PCSO, nilagay nila is payment for commission, hindi recovery. So dito makikita natin na talagang hindi nire-respeto ng administrasyon ngayon ng PCSO itong OGCC. So dito, para nakikita natin dito, meron silang pinanghahawakan ng malaking, or meron silang pader na sinasandalan. Na, kahit wag nyo nang intindihin yung OGCC, sagot ko yan, parang ganun. Gawin nyo lang yung gusto nyo gawin, akong bahala dyan sa OGCC, walang papalag dyan. Kaso, may isang Rapi Tulfo na makulit, may isang Rapi Tulfo talagang mabusisi, na huling-huli yung kanilang kabulustagon dyan. Kasi malinaw naman, di ba? Kabulustagan talaga eh. May kontrata, may nakapirma. So paano pa nilang i-deny yan? Di ba? Dalawang beses na nahuli ni Rapi Tulfo. So ito, abangan pa po natin yung mga susunod na video kung ano pa yung malalaman natin, ano pa yung mabubuko rito ni Senator Rapi Tulfo. So maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.